Isang maaliwalas at mapagpalang gabi sa inyong lahat, aming mga kaibigan dito sa Pilipinas, sa abroad, at sa mga IEL care groups na patuloy na nakikinig at sumusubaybay sa ating digital evangelism na may temang Homeward Bound Seminar. Ngayon po ay September 9, 2020, Miyerkules, at ikasyam na din po ng gabi ng ating pag-eering. Tunay na napakabilis, mga kaibigan, ng panahon. Kumusta po naman kayo dyan, mga kaibigan, sa inyo-inyong mga tahanan? Sana po ay ating sama-samang pakinggan ngayong gabi ang ating topic na may pinamagatang, hindi tayo mababansot. Type ko ang topic na yan. Kaya ini-invite ko po kayo na makinig, matamang pakinggan ang ating programa na makapagdadala sa atin ng maraming mga tulong, tips kung papaano ang mga bagay na ito ay makakatulong sa atin. Ang ating pang programa ngayong gabi ay pangungunahan ng ating pong mga kaibigan na ang magbibigay ng opening prayer ay si Sister Gemma Labalan mula po sa Candelaria. At aawit po sa pasimula si Brother James Mara from Candelaria din po. At siya din po ang aawit ng isang appeal song pagkatapos po ng ating tagapagsalita na si Pastor Juby Estrada. At tatapusin po sa pananalangin ni Brother Roy Velonsa na siya po ay tagalutukan sa Sariaya, Quezon. At pansamantala pong paaabutan tayo ng pamamaalam ng aking kapartner sa program na ito, si Brother Abel Labalan. Inaanyayahan ko po kayong pakinggan at subaybayan ang gabi ng ating programa ngayon po. Marami pong salamat. Tayo po'y manalangin. O kataas-taasang Diyos, siyang lumalang ng lahat ng mga bagay sa langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa. Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, at siya ring Diyos na aming sinasamba at pinaglilingkuran. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, kami po ay lumalapit ng buong pagpapakumbaba sa iyong mahal na trono. Humihibik at humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanang aming nagawa sa loob ng isang linggong nagdaan, sa lahat ng paraan ng aming pamumuhay, maging lihim o hayag, sa aming isip o salita, gayon din sa mga gawa. Narito kami, Ama, upang ipagpatuloy ang paglilingkod sa iyo sa ikasyam na gabi, sa pagbubukas ng daan ng kaligtasan sa harap ng mga taong nagnanais na makarating sa iyong kaharian. Ipagkaloob nawa ang iyong bendisyon ngayon sa aming lahat, lalo na sa aming pastor na iyong lingkod na siyang tumutulong sa amin upang lalong magliwanag ang aming landas sa bawat gabi naming pag-aaral. Pagpalain nawa kaming lahat ngayon. Hinihiling po namin alang-alang sa matamis sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.
Israel. I travel through the wilderness, so far away from home. The dangers surround me, though the night is long. The Lord is my light, my God and God, my strength and my song. And I will be strong. I will walk unafraid. Be the Lord as my companion, every step along the way. And come what may, courage in my heart, because I know He's with me everywhere I go. This is my journey, like Israel. I need not wander lost nor seek to find the way. His presence before me is all that I require. The Lord is my light, my God and God, my pillar of fire. And I will be strong. I will walk unafraid. The Lord is my companion, every step along the way. Then come what may, courage in my heart, because I know He's with me everywhere I go. This is my journey, and nothing is my life, my God and God, my Savior and friend. And I will be strong. I will go unafraid. The Lord is my companion, every step along the way. And come what may, courage in my heart, because I know He's the Lord of heaven and earth. He is the perfect light of truth, and He is with me everywhere I Amen. Maraming salamat, James, sa iyong awit. Ito po ay may kinalaman sa ating paglalakbay
tulad ng ating tema, Homeward Bound. Kumusta po kayong lahat, mga minamahal na mga kapatid? Napakabilis po ng mga araw. Tayo ay nasa ikasyam na at maya-maya ay ilang araw na lamang tayo po ay matatapos sa ating gabi-gabing online digital evangelism. Subalit, ito po ay hindi magtatapos sa September 12 sapagkat sa 13 to 19 ay makikinig at manunood po tayo sa live streaming doon po sa South Central. At sa September 20 to 26 tayo naman po ay sa North Philippine Union Conference sa Pasay. At ang atin pong gagawin ay ibibigay po namin sa inyo ang link para po kayo makapanood. Ito ay Facebook Live na po, hindi katulad dito sa atin ngayon na ito is pamagitan ng Zoom. Okay? So welcome po sa lahat nating mga kapatid dito sa Zoom. Binabati ko po kayo dito sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. At sa ating mga kaibigan na nariyan po sa kanilang mga tahanan na nanonood po sa pamagitan ng Facebook Live. Nabati po natin. At nakikita ko ngayon ang mga taga San Pedro Chaong sa pangunguna po ni Brother Medel Cueto. Good evening po sa inyong lahat dyan. Kumusta po kayo at sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. And of course, sa iba't iba pa nating mga care group na nasa Sariaya, sa Lutukan, sa Candelaria, sa West Valley. At maaring meron tayo sa Dolores. Ano po? Kaya ating purihin ng Panginoon mga kapatid. Ang ating pag-aaral ay lalong lumalalim at lalong sumasarap. At kagabi ating pinag-aralan po ang may kinalaman sa buhay at kamatayan at pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesus. Ngayon pong gabi ay isa na namang napakagandang topic ang ating pag-aaralan na ito po ay may kinalaman sa ating paglago kay Kristo. At ito po ay pinamagatang hindi tayo mababansot. Ano po? Gusto ko nang ibahagi sa inyo ang ating pag-aaral. Ayan. Ilan po sa inyo ang mahilig magtanim ng halaman o mag-alaga ng halaman? Palagay ko po karamihan sa mga babae ay mahilig pong magtanim ng halaman. Dito pong nagkaroon tayo ng community quarantine o lockdown ito pong March, April at May ay talaga pong ang Department of Agriculture o DA ay nag-encourage sa atin na tayo magtanim. At ako po ay isa sa sumunod sa panawagang iyon. Nagtanim po ako. Dito po sa harap ng aming inuupahang bahay, nagtanim po ako ng okra, ng talbos ng kamote, at saka alugbati. At sa ngayon po ay talagang ako po'y nakaani na at marami na pong beses na nakapaggulay. Subalit sa kabila ng pagtatanim na ito ng mga gulay, ay meron pong maraming tao ngayon ang talagang ang kanilang pagtatanim ay sa mga halaman. At nakita ko po ito sa mga tindahan, ang napakagaganda at mga cute na mga halaman. At ito nga po yung mga tinatawag mga bonsai. Ang bonsai po kasi ay Japanese word na ang meaning ay small or little. Ay makikita ninyo sa larawan, ang totoo po niyan, dapat yan ay malaking halaman, malaking apple, malaking pomegranates, ano po, at malaking halaman. Subalit, may ginamit na pamamaraan ang mga Hapon o ang mga taong marunong nito upang ang paglaki ng isang halaman ay mapipigilan.
At pagka ito'y napigilan, ay siya'y hindi lalaki na dapat siya ay doon aabot sa kanyang paglaking iyon. At yun ay mananatili na lamang siyang maliit, bagaman magulang na ang kanyang katawan. Kaya ngayong gabi mga kapatid, samahan niyo ako sa ating pag-aaral. Ano ba itong hindi tayo mababansot o yung paglago natin kay Kristo? Napaka-cute po ng baby na ito na nasa larawan. Palagay ko ito'y anak ng isang dayuhan sapagkat kakaiba ang kanyang kutis at ang kanyang mata ay para bagang iba ang kulay. Ano po? Ang sabi po, ang kapanganakan ay isang panahon ng kagalakan. Totoo po ito. Sa akin pong karanasan at maaging sa inyong mga karanasan na kayo'y ama o kaya kayo'y anak, talaga naman pong pagka ang iyong asawa ay dumating na sa panahon na manganganak na, ay naroon po ang kaba, naroon po ang excitement. At lalo na, pag nakita mo na ang iyong anak, ay talagang ikaw ay sobra ang tuwa. Kaya yung kapanganakan, bagaman magastos at bagaman masakit o mahirap sa isang babae ang manganak, ay talaga pong pagka nakapanganak naman, ay talagang anong ligaya. Kaya nga mayroong mga kwento na ang sabi ng isang asawa, nung siya'y magdalang tao, sabi niya, Dok, ayaw ko na talagang mabuntis pa o manganak pa sa susunod. Ay kaya lamang nung siya'y manganak na at narinig niya ang iyak ng kanyang baby, ang sabi niya, Dok, see you next year. Yung pala ay talagang gusto pa rin niyang magkaroon. Kasi maganda rin po ang maraming anak. Huwag lamang sobrang dami na hindi na po natin kayang alagaan. Yung katamtaman lang. At talaga namang yun ay pagpapala po sa Panginoon. Ngayon, atin namang iugnay ang ating pag-aaral sa pagtatanim. Kita po ninyo, kayo na meron pong karanasan sa pagtatanim, alam po ninyo ang tinutukoy ko. At yung pong pagtatanim ay nagsisimula po sa binhi, maliban na lamang kung ang inyong itatanim ay walang binhi at pwede naman pong tumubo sa pamagitan na lamang ng puputulin ninyong sanga at inyong ibubugsok sa lupa at siya ay lalago. Pero ang pangkaraniwan, ang basic na pamamaraan upang magkaroon ng isang bagong halaman ay ang sa pamagitan po ng pagkakaroon ng binhi o seed. At pagka ito yung itanim sa lupa, yan po ay mag-expect ka ng 1 to 3 days. Yan po ay susuloy. Pag sumibol ang binhi, at lalo na po pag lumitaw ang yung dalawang dahon ng binhi na yung itinanim, ay anong kagalakan ng magsasaka o yung nagtatanim o gardener. Kaya po, ito meron akong kapitbahay dito sa Lutukan Village, si Ma'am Baer. Ay nakita niya ako'y nagtatanim ng okra at ngayon ay talagang bumubunga na at ako'y nakakaani na. Siya po ay nainganyo. Siya ay naakit at sabi niya, Pastor, ako'y nagtanim na rin. At ipinunlan niya doon sa kanyang flower vase. Ay kaya lamang, ang sabi niya, ang dami ko pong itinanim na mga binhi, mga buto. Ay bakit ito ay iilan ang sumibol? Kaya kaninang umaga pinakita niya sa akin at sabi ko, Ma'am, baka naman masyadong napalalim ang iyong pagkatanim. Ay sabi niya, sinabog ko lang. Ay sabi ko, baka hintayin mo po lamang yun, tutubo din. O kaya naman, ay baka naman niya bansot o kaya naman ay may depekto yung binhi na iyon. Kaya alam niyo po, wala nang sasaya pa sa magsasaka, sa maghalaman, yung makita na ang kanyang itinanim na binhi ay tumutubo at ito ay lumalago. Kaya bumalik tayo sa kalagayan ng isang sanggol.
Kami po ni Carol ay meron kaming 3 anak, 2 lalaki at 1 babae. At yung sa panganay, hindi ko nasaksihan ang kanyang pagkapanganak, yung aming anak na si Kuya Hugo, sapagkat ako'y nasa Pulilyo ng panahong yun. Nanganak si Carol ay solo. Pero dito sa pangalawa, kay Atalia at sa ikatlo, kay Gustavo, ay ako po'y present. At talagang wala pong pagsidlan. Unay, ako'y nasa labas ng ospital, doon sa hallway, at ako'y palakad-lakad, uupo, tatayo, ang aking mga kamay ay nanlalamig. Ang pakiramdam ko'y baka hindi makaya ni Carol, sabi ko sa isip ko, kaya ako'y nananalangin. At naroon din yung excitement ko na pagka nakita kong inilabas na o nakapanganak na siya, ay anong lalong ligaya o tuwa, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya nga, nung marinig ko yung unang iyak ng aming anak, ay talaga pong anong saya. At lalong nakita ko'y gwapo rin na parang kamukha ko. Ay gwapo. Ay di ibig sabihin po'y anong ligaya. At sabi, wow, ito na pala ang aking lahi. Kaya po yung isang sanggol na pagka ipinanganak, ito pala'y nagpapahayag sa buong mundo na na may bagong buhay na isinilang. Naalala ko po yung aking nawalang ama, yung aking mismong tatay. Sa kanyang mga pangangaral ay sinasabi niya na yun daw isang sanggol na pagkayam po ay ipinanganak sa mundong ito. Di ba ang iyak niya, ano bang iyak ng sanggol, mga kapatid, mga kaibigan? Ang iyak daw ay, di ba, uha, uha, uha. Ang sabi ng aking ama, alam nyo, merong language ang sanggol na hindi natin alam. Yung palang iyak niya ay hindi lang uha, hindi lang uha. Ang iniiyak pala ng sanggol ay sabi, oh hard, oh hard, oh hard. Ibig sabihin, anong hirap, anong hirap, anong hirap ang mabuhay sa mundong ito. Mahirap nga po pagka ang mga magulang ay maaring hindi po responsible. Pasintabi po, ay pag hindi po responsible ang mga magulang, ay di yung pong mga bata, yung mga anak, ay talagang ang iyak po ay hindi lang uha, kundi talagang hard, hard. Life in this world is so hard. Balit pag ang mga magulang naman po ay responsible, talagang nagsisikap, naghanap buhay, at pinoprovide po ang pangangailangan ng mga anak, ay ang iyak po ng ating mga anak ay hindi hard, kundi ang iyak na nila ay oh happy, oh happy, oh happy. Okay, tayo po'y magpatuloy. Kaya ang isang sanggol, yan po'y 9 months sa tiyan o sa sinapupunan ng kanyang nanay, at pagka ipinanganak po yan, anong liit, balit napaka-cute, napakaganda, napakagwapo. At sa paglaki po niyan, ang sanggol o ang bata ay hindi po mapipigilan sa kanyang paglaki. Ang ibang mga magulang nagtataka, bakit kayong ating anak parang hindi lumalaki? Ay ang iba pinapakain ng mga talagang nutritious food. Ang iba na may nagbabitamins. Ang iba nga talagang may tiki-tiki pa. Alaala ko yung tiki-tiki na yan eh. Kaya talagang kung ano-anong ipinakakain sa ating mga anak, sa ating baby, para po sila lumaki. Mga kapatid, sabagay talagang kailangan kumain o uminom ng gatas sa mga sanggol. Pero talaga pong likas ng sanggol ay yan po talaga'y lalaki. At kahit hindi po natin pilitin niyang magsalita, talaga pong yan magsasalita. At kahit hindi natin turuang maglakad, matututo po yung maglakad. Siyempre iba na rin po yung talagang tinuturuan natin. Kaya ang paglaki o paglago, nagpapatuloy, yan po'y palagi, at yung pagkahinog, yung maturity, at nagbubunga ng paglaki o paglago ay mahalaga po yan sa buhay. Kasi po, kung wala nito, ang kapanganakan ay wala pong kahulugan o layunin o patutunguhan.
Kaya ang paglaki o paglago ay hindi mahihiwalay sa buhay, sa pisikal, at lalo na sa espiritual. Kaya po hindi pwedeng ang tao ay manatili na lamang siyang sanggol. Hindi ko po alam kung kayo'y nakapanood ng isang pelikula na ang pangalan niya ay si Benjamin Button. Kung tama yung aking pagkabigkas. Si Benjamin po ay ipinanganak siyang kakaiba. Bakit po kakaiba, mga kapatid, mga kaibigan? Aba, ang pagkapanganak sa kanya ay hindi siya nagsimula na siya ay bata o sanggol. Siya po ay nagsimula na matanda. At nung siya inalagaan ng kanyang ina, sa paglipas ng mga taon, ang nangyari po ay siya ay sa pabata ng pabata, pasanggol ng pasanggol. Ang kanya namang ina ay sa patanda, sa patanda, sa patanda. Aba, kakaiba itong si Benjamin na ito. At alam ko po, yun ay marahil abnormalities. Kasi dapat po, ang tao ay ipanganak muna na bata o sanggol at siya magiging teenager, magiging young adult, hanggang sa siya tumanda at hanggang sa talagang tayo ay dumarating po sa tinatawag na kamatayan. Kaya kakaiba si Benjamin Button na yon. Bakit? Ay paurong. Ba, ang sabi nga ng iba, parang ang iyong paglaki ay paurong. Ang ibig sabihin ng mga matatanda ay sa halip na matuto ay sa hindi pagkatuto. Kaya yan po, talagang kailangan po ang lumaki, lumago, sapagkat yan po ay kasama sa ating buhay physically at lalo na po spiritually. Kaya ang buhay, yung buhay na yan na binabanggit, ay nagsisimula saan? Sa kamatayan. Napaka-ironic po nito. May irony. Ano po yung irony na yon? Isipin mo, ang buhay ay magsisimula saan? Sa kamatayan. Ay saan po nakakita kayo na magkakaroon ka ng buhay ng dahil sa kamatayan? Nais ko pong ipaliwanag ito. Marahil ang pinakapangunahin at natatangi na simulain tungkol sa buhay ng Kristiyano ay ito'y nagsisimula saan? Sa kamatayan. Una po, may dalawang bahagi ito. Una, ang kamatayan ni Kristo saan po? Sa krus. Ang pangalawa, ang kamatayan ng sarili natin na tao at bilang bunga ng kamatayan ng ating sarili. Ang pangatlo po ay tayo ay lumalakad na may bagong buhay. Tingnan natin. Ang kamatayan ni Kristo, pinag-aralan po natin ito kahapon. Yung larawan ng krus, ang krus ay sentro, the center sa panukala ng Diyos sa kaligtasan. Bakit? Kung wala yung krus, si Satanas at ang kanyang mga kampon ay hindi po natalo. At ang sabi, ang suliranin sa kasalanan ay hindi nalutas, at ang kamatayan ay hindi nadurog o natalo. Kaya ang sabi sa unang Juan 1:7, ngunit kung tayo'y lumalakad sa liwanag, na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa. At ang dugo ni Jesus na kanyang anak, ano pong ginawa ng dugo ni Jesus? Luminis sa atin sa lahat ng kasalanan. Kaya ang kamatayan ni Jesus ay napakahalaga sapagkat kung wala itong pagdanak o pagbuhos ng dugo doon sa kalbaryo ng krus, ay wala po sana tayong kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kaya talaga pong napakahalaga. Kaya dito sa ikalwa, ang sabi ay akin pong inilagay na ito sa wikang Ingles. Sabagay, itong ating pong talagang PowerPoint ay galing po sa Ingles at tinatagalog natin. Pero gusto kong makuha natin yan talaga. Yung ang buhay ay nagsisimula sa kamatayan. Una po, ang sabi, kamatayan sa sarili. At ito'y pangalawa. Ang ikalawang napakahalagang aspeto ng Kristiyano ay yung tinatawag
Christian newness. Yung nagiging ikaw ay isang bago at yung paglago sa kamatayan ng iyong sarili. Parang ang hirap pong ipaliwanag ito o tanggapin. Anong ibig sabihin yan, Pastor? Yung mamatay ka sa iyong sarili, ibig bang sabihin magpapakamatay ako? Abay, hindi po. Huwag niyo pong gawin yan. Ang tinutukoy po ay ang pagkamatay sa sarili. Yan po yung sabi ng Galatia 2:20-21. Yung kamatayan natin sa espiritual, sapagkat yung ating sarili po ay makasalanan at ang atin pong sarili ay ang kagustuhan po niyan ay sa laman. Kailangan na mamatay ang ating laman at mabuhay si Kristo sa atin. Kaya yung Kristiyanong buhay ay hindi po ito nagsisimula sa pagkapanganak. Ito'y nagsimula saan po? Sa kamatayan. Kita po ninyo. Kaya ibig sabihin, kailangan munang mamatay ang ating dating pagkatao, saka naman po sisibol ang bagong buhay na kay Kristo. Kaya sabi ni Pablo, not I, but Christ who lives in me. Kaya until self dies, malibang ang ating sarili ay mamatay, hanggat ang ating sarili maipako na kasama ni Kristo sa krus, wala pong bagong pagsisimula. Dapat po'y merong matinding pagbabago. Ang tawag ay radical, deliberate, total surgery of self. Kaya ang sabi sa 2 Korinto 5:17, ang isang taong na kay Kristo, siya'y bago ng nilalang. Ang mga dating bagay ay pawang-wala at bago na. Kaya kita mo, tayo po na mga tao ay under surgery po tayo. Tayo'y inoopera ng ating Panginoon. Tayo po'y under construction. Kaya kailangang ipasakop natin ang ating sarili sa Panginoon sapagkat hindi po magkakaroon ng pagbabago at paglago sa ating buhay kung hindi po mamatay ang ating datihang pagkatao. Kaya ang sabi, kailangang namumuhay ng bagong buhay. At ito yung third aspect ng paglago kay Kristo ay yung pong mamuhay ka na ng isang bagong buhay. Kaya ang ganda ng awit, yung bagong buhay kay Kristo Jesus. Alam yan ng mga kapatid, ano po? New life in Christ. Sapagkat yan po ang dapat nating maranasan. At ang isa nga sa dakilang hindi pagkakaunawa ng mga Kristiyano ay ang iniisip nilang ang kaligtasan ay ito'y kaloob, libre. At ito ay galing sa biyaya ng Diyos. At ang sabi na, ay tapos na. Kasi ang Diyos naman ay mapagbiyaya. Ako'y kanya nang binigyan ng kaligtasan. Tama na yon. Ang sabi, it is not. Ang biyaya ng Diyos ay libre. Grace is free. Pero yung pong biyayang iyon, alam nyo ba, ang halaga po noon ay ang buhay ng ating Panginoong Jesus. Kaya ang sabi, free grace does not mean cheap grace. Kasi po, ang biyayang ito ng Diyos ay hindi po kayang bayaran ng salapi, kundi ito'y sa pamamagitan lamang ng dugo ng kanyang anak na si Jesucristo. Ngayon po sa mga huling bahagi ng ating pag-aaral na ito ng growing in Christ o paglago kay Kristo, meron po palang mga palatandaan ng paglago kay Kristo. Kasi dapat po makikita natin na meron pong mga palatandaan. Ay paano po ba masasabing ang tayo lumalago? Katulad po ng isang bata na mula siya sa kanyang pagkasanggol, paano niyo malalaman na siya ay lumalaki o lumalago? Kasi nung una siya nakahiga lang, after few months, ngumingiti-ngiti na siya, umuumis-umis, pagkatapos dati naman siya nakahiga lang, ngayon gumugulong, minsan dumadapa, at paglipas pa ng ilang mga buwan, nakakapag-imik-imik na ng ilang mga kataga,
At mamaya may makita mo nakakatulay na. Ayan, parang gusto na niyang tumayo at hanggang sa siya lumakad at maging ganap na talagang isang tao o adult. Kaya ito po ang mga palatandaan. Una, isang buhay ng espiritu, a life of spirit. Ito po ay binanggit ni Pablo na ito po pala ay spirit-empowered life as one that is spiritually growing and maturing. Pagka tinanggap mo po si Kristo sa iyong buhay, kapatid o kaibigan, talagang ikaw ay mapupuspos ng banal na espiritu at yung espiritong iyo'y bibigay sa iyo ng kapangyarihang lumago ka spiritually at magiging mature. At ang maturity na yan ay itatanggihan mo na ang mga gawain ng laman. At yung bunga ng banal na espiritu, ayan na ang mahahayag sa iyong buhay. Kaya ang ibig sabihin, kung ikaw dati ay walang Kristo sa iyong buhay, maaring dati ikaw ay palamura. Maaring dati ikaw ay palaaway. Maaring ikaw dati ay basagulero. Ikaw dati ay nahulog sa mga bisyo ng sanlibutan. Kaibigan, pag tinanggap mo si Kristo sa iyong buhay, yan ay bibigyan kaniya ng kapangyarihang tanggihan ang mga layaw ng sanlibutan. Sapagkat ang Diyos ay nangako ng kanyang banal na espiritu na magbibigay sa atin. Kaya makikita po ang palatandaang ito. Dati naman ang taong ito ay talagang kung magsalita, magaspang, garapal, siya'y pasaway, pero nang dahil siya'y na kay Kristo at tinanggap niya si Kristo sa kanyang buhay, makikita po na ang likas ng Panginoon ang nasa kanya. Kaya mapapansin, sabi, alam mo, dati man din ganyan yan. Ngayon ay talagang ang laki na ng pagbabago ng taong ito. Kaya ang sabi sa Galatia 5:22, subalit ang bunga ng Espiritu ay ano? Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at ano pa? Pagpipigil sa sarili, at laban sa mga ito'y walang kautusan. Kaya kita natin, mga kapatid, mga kaibigan, pag merong banal na espiritu sa ating buhay, lahat ng bunga na yan, na bagaman ang kabuuan yan ay pag-ibig, lahat pong yan, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili, ay nasa atin po yan. Kaya ikalawa, isang buhay ng pag-ibig at pag-asa. Ang buhay ng Kristiyano ay isang buhay ng pagkakaisa. Isang buhay na pinagkasundo sa Diyos at sa kapwa-tao. At sa paglago at pag-mature ng tao, nahahayag po sa kanya ang pagkasundo, pag-ibig at pagkakaisa. Kaya pag ikaw po ay may Kristo sa iyong buhay, lalago ka. Makikita sa iyo ang pag-mature mo. Ikaw ay pinagkasundo na ng Diyos sa Kanya. At ano po, yung pong paglago, yung maturity na tinatawag, makikita po sa atin na meron ka ng pag-ibig. Ang ibig sabihin, nung una ikaw ay talagang ang iniibig mo lang ay yung sarili mo. O kaya naman ang iniibig mo lang ay yung kaibig-ibig. Pero dahil ikay may Kristo na sa iyong buhay, lumago na ang iyong pananampalataya. Ang mangyayari po ay iibigin mo na kahit ang hindi kaibig-ibig. Iibigin mo na kahit yung mga nagkasala sa iyo, gumawa sa iyo ng masama. Mamahalin mo na katulad ni Kristo. Ang sabi ni Kristo, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginawa. At ang ikalawa, yung pong tinatawag pagkakaisa. Pag meron pong Kristo sa ating buhay, tayo po ay nakikiisa sa kanyang mga gawain, sa kanyang misyon, at maging sa ating church, anuman ang mga programa, ay wag na po tayong kumontra. Kung tayo may kukontra, edi sa magandang paraan, ano po. Pero subalit, ang ibig sabihin,
yung magtatanong ka lamang, pero sa kapangkalahatan, ang isang tao na meron pong Holy Spirit, merong Kristo na binago na ng ating Panginoon, kapatid, kaibigan, ikaw ay nakikiisa na sa ating Panginoon. At kung sakaling may hindi pagkakaunawaan, nariyan po ang pagkakasundo. Yung ikay nakikipag-reconcile. Sapagkat ang gusto ng Panginoon, tayo po ay nagmamahalan at nagkakaisa. Kaya kagaya nito, yung pag-ibig at pagkakaisa, a life of love and unity, ibinigay po ang halimbawa, the parable of the Good Samaritan. Isipin niyo po, ang Good Samaritan na ito, hindi naman siya isang Hudyo. Siya pa po ang tumulong sa isang lalaking at siya'y hinold up ng mga tulisan sa kanyang kapanahunan. At yung pari, yung Levita, na sila po'y mga religious leader, abay sa halip na tulungan ang taong iyon na sugatan, ay iniwasan ang taong iyon at baka sila'y mahawa at makaabala. Subalit, nung dumaan po ang mabuting Samaritano, siya po'y bumaba, siya po ay nagkawang gawa, tinulungan niya, pinasakay niya sa kanyang asno ang tao o lalaking ito at dinala niya po sa pagamutan. At ang sabi pa niya doon sa pagamutan, ito ang pambayad at pagkulang pa ang kanyang bayad ay ako'y babalik upang bayaran ang kanyang anumang mga hospital bill. Napakaganda pong halimbawa ito. Kaya nga si Kristo ay nagbigay. Sabi, Christ has shown that your neighbor does not mean merely one of the church or faith to which we belong. Kasi ang iba ay ang minsan tinutulungan lamang ay di yung kapananampalataya, ka-brother and ka-sisters. Hindi po ang ating palang mga kapitbahay ay kahit yung wala sa ating church. Ang sabi nga, it has no reference to race, color, or class distinction. Our neighbor is every person who needs our help. Tandaan po ninyo yan mga kapatid, mga kaibigan. Ang atin palang kapitbahay ay isang tao na nangangailangan ng ating tulong sapagkat sila'y nasa kalagayang nahihirapan. Kaya our neighbor is everyone who is the property of God. At galing po yan sa sulat ng Desire of Ages, page 503. Kaya napakagandang halimbawa po ang ginawa ng The Good Samaritan. Ikatlo, isang buhay ng pag-aaral. Yung palang palatandaan na ikay lumalago na kay Kristo, ito pala'y isang buhay na pag-aaral, study. Alam niyo po ba, tayo ng mga tao ay mahilig tayong kumain. Hindi po ba? Kayo po ba'y kumain na ngayong gabi? Ayan, ako'y kumain na po. Ang aking mahal na asawa ay nagluto ng nilagang mais. At yan ang masarap. Ay, di yun ang aking kinain. Sabi ko, hapunan ko na ito. At ito'y masarap, lagkitan. Marami pong tinda dito sa sambat ng lutukan. Kaya, yun po, tayo mahilig kumain. Ang iba ay kumakain ng almusal, tanghalian at hapunan. At ang iba ay hindi nasisiyahan sa 3 beses na pagkain. May merienda sa alas 10 ng umaga, merong merienda sa alas 3 ng hapon, at mamaya bago matulog pagkatapos ng pakikinig ng ating pangangaral na ito, ay meron pang midnight snack. Hindi po ba? Kung papaanong tayo po'y kumakain ng mga material o physical na mga pagkain, ang kailangan din po'y kumain tayo ng mga espiritual na mga pagkain. At ang tanong, saan tayo makakahanap ng pagkaing espiritual? Meron pong 2 pinanggagalingan. Una, yung pong pakikiisa o communion sa Diyos sa pag-aaral ng kanyang salita. Alam niyo po ba, yung ating gabay, ang Biblia, ito po'y pagkain nating espiritual. Kung ito po'y ating laging babasahin, pag-aaralan, ang ating pong espiritual na buhay ay lalakas. Ito po'y panlaban sa mga tukso, sa mga anumang
taktika ni Satanas upang tayo wag matalo. Ito po'y nagpapalakas ng atin pong pananampalataya. Kaya po kailangan ang Bible study. Kahit po kayo'y binyagan na sa ating pananampalataya, patuloy po ang pag-aaral ng salita ng Panginoon sapagkat ito'y pakikipag-usap at pakikipag-aral natin sa kalooban ng Diyos. At ang ikalawa, buhay na mapanalanginin. Kaya ang sabi ng ikalawang Timoteo 3:16, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid at sa pagsasanay sa katwiran. At verse 17 ang sabi, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na sasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ang ikaapat, tama po ba? Ating balikan ng konti. Ikaapat. Ang isa sa palatandaan na tayo lumalago kay Kristo, isang buhay ng panalangin o panalanginin. Ang sabi rito, the Word of God is the bread that nourishes our soul. Kaya ang sabi, itong salita ng Diyos ay tinapay na nagpapalakas, nagpapalusog ng ating kaluluwa. Ang ibig sabihin po ng kaluluwa, yung ating pagkatao. Hindi po yung kaluluwang paniniwalang lumulutang pag ang tayo namatay. Kung ang salita ng Diyos ay tinapay na nagpapalusog sa atin, ang panalangin naman ay isang hininga na lalo pong that keeps our soul alive. Kaya magkasama po yung pag-aaral ng salita ng Diyos, kasama po dito kaibigan at kapatid, ang pananalangin. Sapagkat ang panalangin niya ay ating hininga upang tayo'y masustain na mabuhay. Kaya nga ang panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. At maging sa Efesos 6:18 ang sabi, manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon, sa bawat panalangin at pagsamo, at sa bagay na ito ay maging handa na may buong pagtitiyaga at pagsusumamo para sa lahat ng mga banal. Kaya kaibigan, kapatid, ikaw ba'y marunong ng manalangin? Ikaw ba'y marunong ng makipag-usap sa Panginoon? Dapat tayo'y matutong manalangin ng tamang panalangin at pakikipag-usap sa Panginoon. Ngayon, sa panahon nating high-tech, laging gamit natin ang ating cellphone, laptop, gadget, tayo'y napakahabang panahon na ating kinakausap ang ating mga mahal sa buhay. Hindi po ba? Tinatawagan natin, nagbi-video call tayo sa ating mga kaibigan. Pero ang tanong, ikaw ba'y tumatawag sa telephone ng ating Panginoon? Iyo bang dinadial ang kanyang number? PRAYER 777. Ikaw ba'y nag-uukol ng panahon para manalangin? Kasi po ang isang taong nananalangin ay isa pong kapahayagan ito na ikaw ay lumalago kay Kristo at hindi ka bansot. Kasi pag hindi ka po kumain ng salita ng Diyos, yung Biblia, at hindi ka po humihinga na yun po ang panalangin, ay paano ka pong makakalago o tataas ang iyong maturity physically, lalo na po spiritually. Kaya ang sabi diyan, itong hallmarks na ito, palatandaan, aking pong inilagay, a life of prayer. Prayer is one of the most essential duties. Without it, you cannot maintain a Christian walk. It elevates, strengthens, and enables. It is the soul talking with God. Yan po'y mula sa Testimonies for the Church, Volume 2, page 313. Kaya alam nyo mga kapatid, napakahalaga po ng panalangin. Kasi yan po ay talagang napakahalagang ating tungkulin. Sapagkat pag wala po yan, hindi tayo makalalakad
nakasama si Kristo. At ang karagdagan nga niyan, bago po ako magtapos, ay kung tayo po'y lumalago kay Kristo, tayo po'y handang makisangkot sa kanyang banal na gawain. Kasi yan po ay dapat hindi lang tayo kumakain ng salita ng Diyos, hindi lang tayo nananalangin, kailangan din po ng exercise, di ba? With proper diet and with proper exercise. Kasi po yung exercise na yon, yung po yung pagbabahagi ng salita ng Diyos sa ating mga kaibigan. Kaya ngayong gabi, ang kailangan po tayo lumago kay Kristo. O kapatid, o kaibigan, huwag nawa tayong mabansot. Huwag tayong kumain ng mga pagkaing hindi nakalulusog sa ating katawan at lalo na sa ating espiritual na buhay. Hindi tayo mababansot kung ating tatanggapin ang ating Panginoong Hesus. Kung ang banal na espiritu niya ay nasa ating mga puso, kailangang mamatay ang ating dating pagkatao at pumalit ang buhay ni Kristo na ibinigay sa atin. Magkagayon sa pamagitan ng pag-ibig, pakikiisa ng Espiritu at ng pag-aaral ng Biblia at ng pananalangin at higit sa lahat, pakikisangkot sa kanyang banal na gawain. Kaibigan, kapatid ko, ikaw ay lalago. Ikaw ay magiging isang matayog na punong halaman o punong kahoy na sa pamagitan mo lilimlim ang maraming ibon, mga hayop, sapagkat sila'y pinagpala sa iyong paglago. Ang akin pong dalangin ngayong gabi, sama-sama po tayong lumago kay Kristo. Sapagkat kailangan po sa ating buhay o pamumuhay Kristiyano, tayo po'y laging nadidilig sa pamagitan ng kanyang mga salita at sa pamagitan ng tulong ng banal na Espiritu. Tayo'y lalago at wag nawa tayong mabansot sa espiritual, manapay tayong lahat sa pagdating ng ating Panginoon. Madatnan niya tayong nagtatapat at lumalago sa kanyang biyaya. Ito po ang aking samot dalangin, alang-alang pong lahat, sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen. Amen. We were made long ago with a purpose divine. Here is glory to show, but we failed in one day, and like sheep went astray, thinking now of the cross with his likeness had lost. But from eternity, God had in mind the cross of Calvary, the lost to find. From his heaven so broad, Christ came down earth to Troy, so that man might live again in the image of God. Now that I had believed and the Savior received, now that I
I will live for my Lord, not for gain or reward, but for love, thinking of what His grace has restored. I'll never comprehend redemption's plan. Of Christ would condescend to die for man. Such a Savior I praise to the end of my days, as I onward, upward trod in the image of God. Tayo manalangin. Dakila at mapagpala namin Diyos, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa amin pong napakinggan ay inspirasyon sa amin pong paglago sa espiritual namin kalagayan. Dalangin namin, Panginoon, na sa oras na ito, ang patnubay nawa ng Banal na Espiritu ang siyang patuloy nawa naming maranasan. Ganon din po, Panginoon, aming dinadalangin sa inyo at nilalapit po namin ang aming sarili. Na nawa, Panginoon, patuloy palaguin, gabayan kami ng iyong mapagpalang kamay pamumuhay, lalo na sa espiritual na kalagayan. Makita nawa, Panginoon, ang iyong karakter sa aming katauhan habang kami lumalakad sa mundong ito. Makita nawa, Panginoon, ang aming pong paglagos pang araw-araw na aming pamumuhay, maging sa physical, spiritual na kalagayan. Nawa po, Panginoon, ang patuloy niyong bendisyon at patnubay ang siyang patuloy nawa naming maranasan. Ito pong samo namin dalangin, kalakip ng aming kapatawaran, alang-alang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Isa na naman pong paksa ang ating natapos ngayong gabi. At tunay na kapanapanabik, nakita naman po natin. Ang akala ko ay yun pong growing in Christ na pamagat ng ating pag-aaral ay hindi tayo mabobonsai. Yung pala, ang pamagat na ginamit ni Pastor ay hindi tayo mababansot. Kaya napakaganda, very exciting ng ating pag-aaral ngayong gabi. So magandang gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao, and Metro Manila, and also sa buong mundo na nararating ng ating pong tinig sa ating gabi-gabing pag-aaral ng banal na salita ng Diyos. Maraming salamat po, Pastor, sa iyong napagandang presentation at napakalinaw. At pinasasalamatan ko rin po ang mga gumanap, kagaya ni Sister Gemma Labalan na siya pong naging opening prayer. Salamat po. At ganoon din po sa Maramara family, kay Brother James na siyang nagbigay kaloob ng musical offering, at ganoon din kay Sister Angie na siyang appeal song. Sila po'y mag-ina, talaga namang napakahusay kumanta at nakapagdadala ng ikang para tayong itinataas habang sila'y umaawit at ating ninanamnam ang kahulugan ng kanilang mga kinakanta. Salamat po, Brother Roy, sa iyong napaka banal na panalangin na talagang nadama natin ang basbas. Kaya sa gabing ito, atin pong pinasalamatan ang lahat na sumubaybay, ang mga kapatiran, ang mga kaibigan natin
na talaga namang walang sawang sumusubaybay. At bukas ng gabi, uli po namin kayong inaanyayahan sa isa na namang paksa na atin pong pag-aaralan. At yan po ay bukas natin ihahayag. So magandang gabi po at maraming salamat sa inyong lahat.